hindi po natin pwedeng pigilan o tanggihan ang kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po kami naman sa for the sake lamang po ng hindi pa po nakakarinig ng aking patotoong kabutihan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Dati-dati po mga minamahal, galing po ako sa isang pamilya na napakagulo, mga minamahal. Yung kami magkakapatid, sunod-sunod po, mga lalaki po lahat yan. Talagang lagi nasasakot sa kaguluhan, walang kapayapaan sa pamilya, sapagkat ang tatay po namin noon, talamak din po sa bisyo. Ngunit po, hindi man po ako karapat-dapat, ako po ang unang ginamit ng mahal Panginoon para po kami rin po ay mapabilang at mapabilang po sa mga anak at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nung kami po mga minamahal ay buong pamilya po na tumanggap sa bautiso sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan po mga minamahal. Ngayon, buong pamilya po kami nagsama-sama. Bagamat kahit nandyan yung pagsubok, ngunit nandyan ang pagtitiwala namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ko mga minamahal sa isang trahedya na nangyari po sa akin nung ako po mga minamahal ay isang liaison officer ng isang kumpanya. Ako po mga minamahal ay every end of the month po mga minamahal ang iyong abang lingkod na atasan po na umattend po ng meeting sa dako po ng Santiago. At sa pag-attend po ng meeting na yun mga minamahal, natapos po ng Friday night ang meeting na yun. At sa kainitan ko po sa paglilingkod sa mahal Panginoon noon, pinilit ko pong umuwi kahit po 10 oras na po ng gabi dahil gusto ko lamang po na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa aking pag-uwi mga minamahal, talaga po nandyan po yung gawa ng kaaway. Ako po ay na-aksidente po mga minamahal. Bumangga po ako mga minamahal sa isang parang isang jeep na walang ilaw. At alam niyo po mga minamahal, 90 km per hour po takbo ng ating motor mga minamahal. Sa lakas ng pagbangga ko po mga minamahal, parang naglangko po ako mga minamahal. Ngunit isa lang po ang naisip kong isigaw, kundi po ang pinakamalakas na Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa pagbangga ko mga minamahal, parang nag-blur po ang paningin. Tumilapon po ako sa kangkungan mga minamahal, malapit sa basurahan. Yung motor ko po mga minamahal, nagkapira-piraso po yun. At ang sabi ng mga lasing na nagiinuman sa part ng aksidente, ang sabi po nila mga minamahal, patay na po ako sapagkat napakalayo po ng pinagtalunan ko po mga minamahal. Ngunit sa himala ng mahal Panginoon, walang galos kahit konti po mga minamahal. Wala po napakabuti po natin pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Sapagkat yung time na yun, nakita niya po yung desire ng puso ko kung bakit nag-aapura po umuwi. At saka minsan pa po mga minamahal sa ating paglilingkod pala sa mahal na Panginoon. Kung may tungkulin pa po tayo sa mahal na Panginoon ibinigay sa atin, huwag po natin abusuhin mga minamahal sapagkat may lesson po kung natanggap dyan. Nung ako po ay isang mga awit sa mahal na Panginoon, nagkaroon po ako ng tampo sa isang kapwa mga awit. Ang sabi ko po doon mga minamahal, ayaw ko nang umawit. At doon po ako pinalo ng mahal na Panginoon. Yung aking lalamunan mga minamahal, ang akala ko noon, simple na yung tonsil mga minamahal. Ngunit kahit may nararamdaman akong konti noon mga minamahal, ipinagpatuloy ko ang pinanindigan ko po na hindi na ang awit sa mahal Panginoon. Bagamat
bagamat naka-uniform po ako noon. Bigla pong nagsarado po ang aking lalamunan, mga minamahal. 1 week po, 8 days po na kahit isang kutsara lamang ng tubig o kahit pata, hindi po mapasok sa aking lalamunan. Hanggang sa itinakbo na po ako ng mga mahal ko sa buhay sa ospital, sa dati po ng CBMC. Alam niyong sabi po ng espesyalista, doktor sa lalamunan, hindi niya po kayang gamutin o operahin ang nasa lalamunan ko po, mga minamahal, sapagkat napaka-sensitive po. Tinanggihan po ako doon sa hospital, yung mga minamahal. At alam niyo po yung kuya ko na hindi pa po bautiso sa gawain ito, ginamit na mahal Panginoon. Alam niyo po, sabi niya, hindi kayo Diyos para tadyahin niyo ang aking kapatid. Ang sabi niya, alam mo to, sabi niya sa akin, ang pinaglilingkuran yung gawain, napakalaki ng tiwala ko dyan. Alam ko, ang Diyos na pinaglilingkuran nyo dyan ay buhay na buhay. Alam niyo po, bagamat tinanggihan ako ng doktor, talagang hopeless na po kung ang time na yun. Nananalangin na lang po ako sa mahal Panginoon na kung bigyan niya po ako ng chance, ay magpapatuloy pa ako sa maglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, pagkagaling po namin ng CBMC, dinala niya po ako sa pastoral house. Friday po, yun ng hapon. Talagang nung nandiyan na po ako sa pastoral house, hindi na po ako makapagsalita. Sinusulat ko na lamang po yung kailangan ko. Unti-unti pong nawala yung 5 senses ko, mga minamahal. Nawala yung panlasa ko, hindi na ako magkainom ng tubig. 8 days po yan, parang absolute fasting, mga minamahal. Hanggang sa nawalan ako ng pandinig, dilat ang aking mata, ngunit wala akong makita. Talagang grabe ang sisi ko sa mga Panginoon, sapagkat parang ako pa po ang nagmalagi sa Kanya. Ngunit nung time na yun, mga minamahal, overnight, talagang kinakausap pala ako ng aking beloved wife, ngunit wala akong marinig, hindi ko siya makita. Pagdating na tansya ko po, mga 1 o'clock po ng madaling araw, may napakagandang tinig na rinig ko mula sa taas. Na sabi, dakila ang pag-ibig ni Jesus. Nung tanya namin, parang nalipat up po ko, na-comfort po ko, kinonfort ako ng mahal Panginoon sapagkat nakita niya ang pagpapakumbaba ko sa Kanya. At nung time na yun, mga minamahal, bumalik ang 5 senses ko. Nandiyan ang dakilang pag-ibig pa sa akin ng pagkamamahal sa Jesus. At minsan pa po, nung kami po ay bagong kasal ng aking beloved wife, sinubok po kami ng mahal Panginoon. Ganon din po yung scenery na kung saan po, mga minamahal, ang sabi ko sa kanya, ngayon at kasal na tayo, parang ano kaya kung kahit ilang buwan muna wag tayong aawit. Alam niyo po, mga minamahal, napalo po ang aking beloved wife, muntik na matay po yan. Butot balat pa po yan sa pastoral house, ganun din po. 15 days po yan, mga minamahal, hindi siya kumakain. Talagang butot balat po yan, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay nangako na bumalik bilang mga awit sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking beloved wife na bedridden, parang nagdahilan lamang po at biglang sumama sa Bible study sa dapat po ng tuwaw, mga minamahal. Talagang kung ano pala ang binigay sa atin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, karapat-dapat lamang po na suklian natin ng taos sa puso na paglilingkod sa Kanya. Isa na po, mga minamahal, di man po ako karapat-dapat, ngunit ako po yung pinagkakatiwalaan po ng mga boss, mga minamahal na maglalabas ng pera nila sa bangko pambayad po ng palay o mais. Sa laki ng mga halaga na yan, mga minamahal na aking
inilalabas, pinakamaliit po na aking inilalabas po dyan mga minamahal, mga 400,000. At kung maglabas po ako ng malaki, depende po sa truck na aking gagargahin, maabot din po yan ng milyon. Alam niyo po mga minamahal, yung kotse na ginagamit ko po mga minamahal, parang identified na po yan sa bangko o sa mga masasamang loob. One time po, naglabas ako ng pera dyan sa video. Paglabas ko ng bangko, mga minamahal, talagang hanggang po sa dakong po ng Junction, Solana, ginigit-git po ako ng dalawang nakamotorsiklo na mata lamang po ang nakikita po sa kanila. Alam niyo po, ang ginawa ko nung time na yun, hindi po ako nagpanik. Ang ginawa ko, nagpa-backup prayer po ko sa ating beloved OP. At alam niyo po mga minamahal, nung nag-send na po yung aking message, pagtingin ko sa center mirror ng aking sasakyan, bigla pong naglaho po yung dalawang nakamotorsiklo po mga minamahal. Talagang napakabuti po na aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ko mga minamahal sapagkat yung aking beloved baby, talagang iba pala po ang kagalakan ng isang ama din po kung nakikita na ang kanilang anak ay namulat at naglilingkod din po, nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ko hanggang sa mga oras na ito, maging sa aking mga mahal sa buhay, sa aking kapatid sa naman, maging sa mga kapatid ko sa naman, bagamat nandyan yung pagsubok sa amin, ngunit kami po ay patuloy na pinatatatag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mga pagsubok sa aming buhay na aming napagtagumpayan sa tulong ng mahal Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa financial, physical, material, lalo tigit ang spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.